Guys, POV muna kayo ng pagkain na nasa ano. Yan. So, POV muna kayo sa aking basket. Ayan. Bili tayo ng pagkain. Còn thịt gà nên chọn thịt có màu sắc tự nhiên, có thể mềm và có độ đặn mùi cao. Nước gà không nặng, không có vết bẩn, không có vết gì lạ cả. Còn khi lựa chọn hải sản, các bạn sẽ cần chú ý như sau: có còn tươi, thịt gà nước, có mùi tanh đặc trưng, bánh khép kín, có màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, mắt cá sáng và hơi nồi, thịt chắc, sự đàn hồi cao. Good. Parang opposite siya ng Miniso. You know that I love Miniso, guys. So, let's find out kung ano mabibili natin dito. I'm not in the mood. Besides, mabigat ang pakiramdam. Pero, wala lang. Nag-inom na ako ng kape, so medyo na-yes-mas-masan tayo. So, let's go! Tulog lang ako saglit. And, yeah. It's time to packing up. And hindi ko na nilagay lahat ng damit ko. Bagkus ay nilagay ko na lang sa kalahati yung ano ko, yung yung damit ko. Kasi nag-offer sa Bebang ng kalahati. Yung maleta niya lagyan ng damit. Pero we'll see kung dito yung nakalagay. Maumbok pa kasi ito, be. Dito muna sa gilid. Maumbok pa. Ayan, ito. Kasya pa isa. Baka mabigat na yan. Hindi, walang timbang. Pag pinagsama-sama yun, meron yun. So, titimbangin namin kung pasok ba sa 7 kilos. Try natin. Ito na, Kuya Will! Ito sa ano ba ba? No, feeling ko sobra. Ano, mag-ano tayo? Ang tawag doon? Tingin. Sige. Ako feeling ko ano? 7 or 9. Tingin. 7 or 9. 8. Ay! Ito na po magkakaalaman na. Ito kala Jessica to, guys. Kinakabahan ka ba? Hindi pa kasama dito yung damit mo, di ba? Na iba. Okay, ikaw gusto mo mag-bag? 1, 2, 3, 4. 8.5! Diba sabi sa 8? Parang 9. So, sobra. Kailangan namin magtanggal. Sobra! For the sobra, ang first. Hindi, kalahati naman. Hindi siya kalahati. So, bawas. Ito siguro mga pantalon.
Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ay, magi. We're finally here in Philippines. My God, na-miss ko yung Pilipinas. Anong masasabi mo? Ayan, so we're finally here na and sobrang hassle. Grabe yung pagod namin kanina. Tapos from Vietnam, Diyos ko ate, harabasan yung laro yung harabas yung ano, yung sinakyan namin eroplano kanina. So, ayan, let's see. Mama Becky na TikTok is life. Hindi kami naka-TikTok. Sabi ko na, hindi ka na maka-TikTok eh. Ayan na naman tayo eh. Then, manguli na me. Kay katugo na jug ko kay sayo. Rasa na ha? Katugo na siya. Natulog naman siya sa airplane. Ay, di mo ko katog. Saan ka matawag ka ng airplane? Kaya sige, mag-turbulence. Ha? Tugnaw, no? Tug na. Wa magani katog daw. Perti ka init. Ito sa amin ang lamig. Wa magani tug daw. Saan ka matog? Wa na aircon. So, andito rin kami para maghati-hati ng mga pinagpabibenta namin pasalubong. Kasi po ay kami mga OFW na mga isang linggo lang nawawala sa isang linggo nawawala sa isang bansa. Pero OFW kung makabili ng ano, pasalubong, sobra. Tanggalan na ng pasalubong. Tanggal na. Yung 650 ha, kay OFW mo na, isang linggo lang yung pag-alis mo ng Pinas, pero pagbalik mo, ang dami mo ng dala. Ano siya? Ay, wait lang kilos. Hoy, baka nakalimutan mo ikaw ang pinakamarami dyan dala ha. Wala akong gamit dyan. Kaya nga. Gamit nyo yan. Balong bakit mo. Gagawin siya. Tignan. Hoy, anong pinakamarami? Unahin mo muna yung sayo. Tignan mo, UTI. Magi. UTI. Magi pantirelet. Kaninong panty to Kaninong panty yan nagtututong na yan? Panty to nagtututong oh. Anong panty yan? Yung choco pa hindi balong 24 pieces. 12 pieces na. Kinuhaan ng ano. na po ng mga pasalubong. Ang galing niya. Dahil tinimpla na yung nasprutan nyo na tayo, yung nasty nyo. Magi yung pantirelet dyan. Sino nagkuha? Uy, Wala. magsabi-sabi. Maggie. Yung choco pa yun namin guys, kinain na ng mga ano doon, crew. Kanino to, Besa ito? Akin yung mga choco pie na yan. Tignan mo. I just wanna Love you forevermore. Mine UTI. Isena niya walang noodles sa Pilipinas. Gaga. Ito kasi yung ano. Mine antibiotic. Mine peroxide. Ito, puro kay Balong yan. Mine buko juice. Update, health check, health check. Isang ganyan ako, isang box. Oh, akin yung Gyni Pro dyan ha. Yung Hindi black gagamitin na, yung panghugas ha. Ay, nandun sa may maleta dito. Oy, kasama ba to? Kasama ba daw to, bang? Magi-magi yan. So, ayan na guys. And putik na yan. Lalagay natin sa bag natin. Sige na, bye-bye. Dahil di po magtitinda. Magsasari-sari store ka ba? Wala kayo dyan. Yan ha. Parang kulang na, ha? May noodles ka? Oo, yung ayan, buldak lang. Ayan lang. Oo. Bilang sa... ST. Ayan yung mga yan para wala nang ano. So ito lang yung mga nabili ko dito. Eh, may bago na naman tayong chaser. Si ano ba ko pala inom naman. No, 1 week lang silang nawala. Dalawa din sila pink. Ay, bayan. Dalawa kayo may balik bayan box. Tapos parehas pa kayo ano. Purple. Purple? Tanya. Ay, gaga. So, perks of having may balikbayan ba? Bubuhatin mo isa. That's it, guys. So, finally, yan, after a very long biyahe or long way of travel.
Yan, nakauwi na din tayo as we're here in Pinas na. Sobrang haba ng biyahe namin at ang daming nangyari. Sobrang epic din ang unang biyahe namin papuntang Malaysia kasi nag-layover yung plane namin. So, ang daming epic na nangyari bago makarating ng KL. So, bago kami punta doon, chinek namin yung mga bagahe namin kung lalagpas ba ng mga 7 kilos kasi sabi daw nila mahigpit daw yung AirAsia pagdating sa baggage. So, sa awa naman ng Diyos is paslak naman siya at wala nag-check-in. So, nakapag-check-in lahat kami. Doon lang ako natuwa kasi sabi ko sobra talagang alagaga ng mga bayot ng ibang mga bading bago kami punta ng airport. So, ayun, so todo kilo kami, ganyan-ganyan. So, ako kasi secured na ako kasi yung baggage ko is okay na. So, ilan naman pasalong na binili ko kasi ayoko din naman ng sobrang dami kasi nga wala naman akong ibang pagbibigyan bukod sa mga kakilala ko lang din. So, sabi ko, sakto lang din yung kinuha ko. And by that, nandito pa siya, hindi ko pa siya binubuksan nilang days na. Kasi nga, medyo mabigat na yung pakaramdam ko pagdating. So, nagpahinga lang ako ng siguro mga ilang araw, 2 days lang din. So, ayan. So, ayan, edi pagdating namin doon, medyo kabado 20 kami kasi hindi namin alam eh. So, buti na lang kako. Pagpasok doon, walang masyadong nag-check-in baggage, pero fully booked siya na flight. Ayan, so ang daming, wala nga lang masyadong nag-check-in kasi siguro puro mga parang hand carry yun yung mga dala ng ibang mga traveler din. And yes, tapos sobrang epic yun, okay na lahat-lahat, and then nagulat na lang kami, yung pangalan ni Bebang is nandun sa baggage inspection. So, hindi namin alam kung kanino, pero kay Bebang yung nakalagay na pangalan, pero hindi pala. Bag di Mami Vicky. So, yung maleta pala niyang 20-inch din. So, akala nila may lighter. Ano lang pala siya, parang sinturon. Yun, sa ulo yung ulo ng sinturon na bakal. So, yung mga epic na nangyari. Tapos, pagdating naman ng flight, yung pag-alis namin is sobrang epic din kasi yung eroplano, ang lala ng turbulence dahil first time ko maka-experience ng malalang turbulence as in. Tapos parang feeling ko yung sobrang niya, yung parang biyahe ng airplane. Parang biglang gumagano no, yung ganun siya, yung parang biglang naghulog-hulog. So lahat kami, naloka kami lahat ng mga pasahero. Tapos sabi ko, hala, laro, tapos ang lakas ng turbulence. So, never pa ako naka-experience ng malakas na turbulence unless bago pa lang yung yung piloto. So, ina-expect na siguro may mga magrereklamong mga pasahero din na nakasakay doon kasi guys, as in, sobrang lala talaga. Tapos, bago pa yan, pagdating namin ng KL mismo ng Malaysia, yung pagbaba naman din ng plane, as in yung gano'n. Para lang kami binagsak guys. So, as you can see, kung napanood yun sa vlog ni Jessica or di kaya ni Bebang, sobrang laro talaga, as in, para lang kami binagsak. Pero gayon pa man yun nga, so waiting ka rin, dami nangyari, tapos pahinga ng kaunti, and then bago yun, 3 hours yung waiting, parang pabalik din sa Manila. So yun, naging smooth na lahat, then sobrang haba ng biyahe, and yes, kwento ko lang sa inyo yung buong kwento ng aming ganap din sa Cambodia, bago mag-Vietnam. So, ayun, yung sa Cambodia, as in, sobrang haba ng biyahe. And feeling ko, doon ko nakuha yung lagnat kasi sobrang init, tapos ang dami naming ganap, tapos yung eksena namin parang konti lang tapos tour. Yun yung pinaka nakakalokong ginawa namin, yung siguro mga ilang oras yung tour, ay yung ilang oras lang yung tulog. Ako kasi wala akong tulog noon that time, so hindi na ako nakatulog nung bago kami mag-Angkor Wat. So sabi ko, hala, wala na, wag na matulog. So hindi na ako natulog. Tapos kinagabihan na yung parang kinabukasan, parang paalis na kami papuntang Vietnam. Tapos ayun na, doon na tuloy-tuloy. Pero ang ganda-ganda talaga ng ng mga temples ng Angkor Wat. Ay ng Angkor Wat ng Siem Reap sa Cambodia. Siguro masasabi ko siya talagang bongga siya kasi puno siya ng na rich siya sa culture when it comes to their heritage, especially yung mga temple. Kasi as you can see, yung flag nung Cambodia is may logo sila na parang temple. Yun yung Siem Reap nila, yung Siem Reap. Yun yung Angkor Wat temple, and that was a parang feeling ko yung parang heritage nila. So for me, parang napakayaman nila sa ganong culture kasi
ang ganda niya na, ang ganda tignan lang din. Nga lang, may mga iba talaga like me na feel ko for hindi talaga ako for ganung katagalan kasi sobrang init. Kasi nga dito sa Pinas, mainit na nga dito eh. So, based on sabi nung sa amin ng tour guide, yung ano daw, yung history daw nun is bago daw yung binuo yung temple na yun is yung mga bricks or yung mga limestone is parang hinila daw yun siya ng mga elepante, parang step by step. Sabi ko, ganun pala sila. Same lang dun sa Egypt. So, sa Egypt din, ganun. Parang human nga lang kasi yung sa Cambodia is elepante. So, at ang sabi pa doon is kada temple is may corresponding na parang na department. So, parang palasyo din. So, may temple for hospital, may temple for yung Sahari, yung Siem Reap, tsaka yung hindi ko alam kung saan pinadami isa pa. Yung kung saan nag-shooting yung yung kung saan nag-shoot yung Tomb Raider, doon daw yun yung temple na ginawa for para sa nanay nung hari. So sabi daw nung tour guide sa amin, kada temple is may corresponding responsibilities. Meron for praying, for hospital, for family, for para sa hari, basta. And more than hundreds ata, marami yung temple nila, parang 2,000 ata. So, sila may pinakamaraming temple na na dito sa dun sa Cambodia. So, nakakatuwa lang. Bibilib kami dun sa kwento ng tour guide kasi yung tour guide namin is talagang in-explain niya lahat. So, ayun, doon din sila Ma'am si Chris, kasama ko din sila Ma'am si Brad, sila Kuya Chad. So, nakikinig talaga kami no habang kinikwento. So, kung natutuwa ako kinikwento yung history nung history nung Cambodia. So, sabi daw nila meron daw yun siyang parang movie. Alam ko kung anong title ng movie na yun, pero I'll find it. We will find it. Charot. So, ayun nga, after nun, lumipat naman kami ng Vietnam after nung Cambodia trip. So, nakakatuwa lang din. Kaso nga lang, after nung paglipat namin ng Cambodia, ng Vietnam, so doon na talaga nag-start yung lagnat ko. So dahil siguro sa kulang sa tulog, tapos hindi pa kami nagpahinga pagdating, and then nag-party, nag-inom. And napakabongga din ng Vietnam, guys, as in sobra talaga. Parang siya, hindi ko mawala, pero feeling ko yun yung isa sa mga Cambodia, ay isa sa sasabihin mo talagang babalikan mo is yung Vietnam. Yung tipong hindi ka lang po pwedeng magstay ng hindi ka lang po pwedeng isang beses lang pumunta. Masasabi ko mababalikan mo siya dahil napakabongga din ng Vietnam. Nakakatuwa din yung mga tao, and more on tawag neto, it's parang more on party. In the same time, bongga din sila pagdating sa nila, sa community and also sa culture nila. Kasi mababait din sila, guys, as in. So, yun nga lang, hindi ko lang na-enjoy yung buong din. But yeah, I keep trying my best din para at least hindi rin sayang yung araw. Kasi nga, may sakit. Nagkaroon ako nagnagnat dahil as in. Talagang yung lagnat ko kasi, hindi siya pwedeng basa-basa lang na inom ko lang ng gamot tapos kinabukasan wala na. So, kailangan mo talaga i-monitor kasi kapag ako, guys, nagkalagnat, matagal, as in weeks talaga or 1 week bago matapos. Ang ginagawa ko is tawag neto, ininuman ko ng gamot. So thank you nga pala kay Ate Tony. Si Ate Tony is yung kamukha ni Rosmar na nag-suggest na uminom ng Panadol. And yun, so far so good. So naubos ko yung BioFlu, guys, as in. Nakaubos ko ng 8. Kasi kay Ash 2 eh. So 8 sa akin. Sabi ko laro, as in. Pero thank God, okay naman na din. And yeah, medyo masakit nga lang din yung ulo ko as of now. Kasi yun lang yung binabantayan ko ngayon. Kasi baka mamaya. Matagal kasi talaga akong gumaling, guys, pag may lagnat, promise. Kasi, so, after lang babili kami ng mga products and yung mga tawag nito, mga pampasalubong. So, andito pa siya sa maleta ko and konti lang yung binili ko. Pero, ayun. So, yun lang yung kwento. But this time, let's proceed to introduce you my pasalubong. So, magbabago tayo ng angle, guys. Wait lang. Naipapwesto itong camera, guys. So, dito natin mapakita yung mga nabili natin. So,
Hila lang naman siya, pero yeah, sobrang nakakatuwa lang. Kasi ang binili ko, more on coffee and also yung mga gamit na talagang magagamit more, makikita mong tamatagal. So, let's start. Italagay natin ito dito. So, kawawa naman yung maleta ko. I think, kailangan na din yan ng replacement. Pero, medyo maaga-aga pa para sa maleta ko para mag-retire. Pero, hindi siya gusto ganun katibay na maleta. Pero, nagagamit ko naman siya at the same time. Doble, lang din ako, ingat. Just in case lang na baka masira. So, ito na siya guys. And, yeah, 3, 2, 1. Sana! So, para magkasya yung gamit namin, ang ginawa ko, nagsuggest si Bebang na tanggalin to. Actually, yun yung unang-unang suggestion ko. Natanggalin yung lagayan ng Choco Pie sa mismong box niya. Kasi yung box niya, kinakain yung malaking space. So, sabi ni Bebang, ba't daw ako bumili ng ganon? Kasi nga, wala naman ganito sa Pinas na, na yung mga ganito, yung lettering. Meron naman daw natin sa Pinas. Sabi ko, I see, yeah, parang meron nga. Pero, iba pa rin yung lasa ng pag sa Vietnam. Kasi magkakaiba tayo ng lasa. So, ayan, let's start. Bumili ako ng keychain. 2. So, that's 1. Ilan to? 2, 4, 6, 8, 10. 10 pieces. 2, 4, 6, 8, 10. 10 pieces. So, bale, 20 pieces lahat. At 100 siya. 100,000 dong. So, thank you so much sa Jessbin for giving us a 1 million dong. Ayan. Ang 1 million dong, so bali, parang sa atin, if you convert 1 million, parang nasa around 2,000 plus or 2,500, gano'n. So, 2 neto, and ano pa ba yun? Yun pa ako isang binili. So, yung Choco Pie, 2 box to. Ayan. And siya. Ilan lang din to, so, ayan. Bili ako ng 2 box na ito. Magkano lang din? Nasa 49,000. So, wala ko magkano yun. And hindi ko alam kung anong trippings ko sa buhay. Ba't ako bumili nito? Nakita ko siya doon sa parang mini good. Mini good yung pangalan ng store niya. Para siyang mini sa Pinas. So, ito yung tsura niya guys. Para siyang fidget for finger. Para to sa mga may malilikot ang kamay. Charot lang. Hindi naman malikot yung kamay ko, pero I love this one. Nakikita ko siya sa tawag na to, sa Facebook. So, ayan, tutuwa ako. Ayan na. Ayan siya. So, mura lang din naman siya. Actually, bumili din ako ng cup kasi mahilig ako sa sombrero na dito sa kwarto. Ayan, 2 sila, ganito. Kit niya guys. So, ano to? For keep to. So, this one is for keep. I love this. Ayan. So, lagay natin siya muna dito. Yeah. Meron din akong biniling 2 kape. Ayan. Ayan siya. So, 2 kape guys. Ito yung nagpabigat mismo sa maleta ko kasi nung una, parang lagpas ng 8 kilos to. Ito nagpabigat ko eh. Ayan, itong 2 kape for, di ko na kung magkano. Basta nabayaran ko dun is around 100 something. Siguro mga nasa 70. Ito, 70,000 ganun. Do. 2 na to. And bumili din ako na itong Nestea. I don't know anong lasa nito, but I'm gonna try this. Yes, Nestea Berry Hibiscus. Ayan siya. Ayan siya guys, Nestea. So, wala na Nestea. Tapos ito din, itong coffee. Alam nyo guys, 2 kape, 3 kape yung binili ko kasi yung Vietnam, bongga sila sa kape guys. As in, ang lala talaga. Pag sinabi talagang Vietnam, coffee ang iniisip, ang maiisip mo doon. Kahit ako. Kahit nagtitim earn na kami guys, kape is life kami. So nakakatuwa lang kasi ang sarap ng kape nila. Irresistible. Promise. Tapos bumili din ako nitong 3 Kipling.
wallet. Ayan, so hindi ko alam kung kanino ko ipamimigay ito, pero skip this. And also, natuwa ako, bumili ako ng isang pirasong buldak. Yung buldak. Ayan, buldak. So, ayan. And last one is, sa sobrang hirap ng toothbrush doon sa Vietnam, ang tigas ng toothbrush nila, bumili ako ng isang toothbrush na may lagayan sa travel kit. For magagamit ko siya anytime kapag ako ay aalis o pupunta ng ibang bansa. So, yan. Choco Pie, ito, walang kung gano'ng kadami ito, pero bumili ako na ito para at least just in case na magutom ako. Ayan, so buksan natin. Ayan lang naman. So, sa mga nagastos ko, may natira pa akong parang souvenir na dong sa wallet ko. Nasa 50,000 plus yung 1,000 tsaka 2,000. Nasa 50,000 yung naiwan sa akin. Yung pinili ko siya. Ay, yung tinira ko para at least meron akong souvenir. Nga lang hindi ako nakapagdala nung real kasi nga pinapalitan ko siya from dong. Mahap. And all of this damit are labahin na. Mga labahin na to siya. Pero hindi ganun kabantot kasi hindi ako pawisin masyado nung time na yun. Pero ito mga labahin na to. And lastly is itong ref magnet. Ayan. So ref magnet, guys. Magkano to? 100 din to eh. So, bali 300,000 dong. Nabili ko kasama nitong dalawang keychain. Ito is 275 ata 1,000 dong. Kasi discount na sa amin to nung tindera. Ayan. So, total, parang mga nasa around kalimutan ko na eh. Pero, yon kasi yung pera ko nung nasa Cambodia ako, nagpapalit ako ng 2,500. So, parang umabot ng 100,000 something na tayo. So, mas mataas siya. Mas mataas yung rate ng pera natin compare sa real or sa ng Cambodia. Tapos sa Vietnam din. Papalit ko din siya. So, ayun. At ko na, ito lang ang mga nabili ko kasi hindi ko bilongga ng Pero ito kasi, sinasabi ko na magagamit mo na pang mga tagalan, makikita. Unlike sa mga chocolate is for treats lang din naman. So, kasama din na to. Kaya nag-decide ako na ito lang yung mga pinili ko. And at the same time, ito po. So, para at least ma-maximize ko yung space. Pero sa susunod, parang magpapalit ako ng maleta. And aayusin ko yung yung pagkaka-paratis. May mga mabili pa akong marami-lami. So, ayun lang. So, magbabalik na tayo sa angle dito sa loob, guys. So, kainin ko lang ito sa akin. Also, before that, nais ko lang mag-thank you sa mga nag-alaga sa akin during that time na medyo hindi maganda ang pakaramdam natin. Kay Jessica, especially kay Jessica, kay Kevin na nagpaano ng bio flu, kay nurse, and then kay Isa, kay teacher Isa na nag-take care din kasi siya yung naglagay ng mga bimpo-bimpo, pati si Jessica din, and the whole gang for concerning and always asking if I'm okay, which is yes, okay naman na tayo din, so nagtigyaw tayo sa baba. So thank you so much guys for taking care of me. I really appreciate that kasi since ever nung last na nagkasakit ako, nag-alaga sa akin si Papa, kasi nung pagdati nung bata ako, nung dumating kami ng Paranaque, nagkakasakit ako kasi hindi ako sanay sa mahabang biyahe, so sakitin ako dahil. Pero ngayon okay na. Pero nung pinakahuli-huli nag-take care sa akin ng nanay ko pa, yung boy pa siya. So when I was a little one, siguro bata pa ako noon. Hindi ko lang alam taon, siguro mga nasa 8 or 7. Basta yun. Sobrang tagal na. And yun, ngayon ko na lang ulit na experience yung may mag-alaga. Doon nga lang, medyo kailangan lang talaga natin hindi magpaka-baby sa sakit. Kasi kapag binibaby, lalong tatagal or hindi mawawala yung sakit. So ako, hanggat maaari, ako din maging pabigat sa mga kasama ko kasi nga
nag-aalala din sila. So, ayun, nilakasan ko din ang loob ko. And yan, okay na din tayo. And yes, yun, that's it. Thank you so much guys for taking care of Beyonce! Ano yung lakas pa Beyonce? Say my name, say my name. So ayun lang guys, maraming salamat sa inyong pagsama sa aming journey from Cambodia or bago pa kami makapunta ng Cambodia to Vietnam hanggang pagdating dito sa Pinas. I'm so thankful sa lahat ng mga taong sumama sa amin and sa mga nakasama din namin sa trip na ito, si Ma'am Shi Brian, si Kuya Chad, si Ma'am Shi Chris, si Isa, si Ashley, yeah, yung team sa Kabaklaan, si Jessica, ako, Bebang, Jeko, and Sir Kevin at the same time. So thank you so much sa pagsama ninyo sa amin at the same time. Na-enjoy namin yung buong trip na kasama kayo and yeah, on behalf of us. Pero ayun nga, totoo, sobrang enjoy ko although na medyo nagkasakit tayo sa middle part lang ng ating Vietnam adventure, pero at least inilaban natin, talagang pinurso natin na ma-enjoy yung moment kasi minsan lang mangyari to sa buhay natin, so let's enjoy every single moment. So ayun, ano ba sinasabi lagi ni Jessica na ano to? Let's make out of Chinese, basta yun na yun. So enjoy every single hour and single minute. So yun, so I really enjoy it kahit na medyo may sakit. Pero yun nga, thank you so much din sa mga nakasama namin, nakilala namin sa Vietnam, si Ate Alex, si Ate Tony, and yun sa asawa ni Ate Tony, si Ace, yan, one of few people din na nakilala ko din doon, sa mga OFW from Vietnam. So ayun din, thank you so much. And sa ating mga fairy godmother, na we can call it fairy godmother but also part of our family. Si Matabang Nurse, which is si Ate Cristina Clemencio, ay Ate Cristina, si Ate Roxanne, ayan. Sa lahat, basta, yun na yun. Special thanks kay Ate Roxanne. Si Ate Roxanne kasi is one of the person who actually helped me nag-buy me ng ticket na papuntang Cebu din. So, siya din yung nag-ano din sa amin doon sa Saigon Waterbank. So, ayun, thank you so much din, Ate Roxanne. So, ayan. So, that's it guys. So, kung mapapansin nyo, most of my video walang outro. So, dito matatapos tong video na to sa isang buong straight. So, ito na ating pinaka-last outro. So, ito na yung outro ng ating whole video from the start of our trip or yung ating travel. So, maraming salamat sa inyong panonood. And sa walang pagsawang pagsuporta sa aming mga video. So, huwag kayong magsawa guys na subaybayan pa ang aming mga travel. So, as of now, hindi pa namin alam. So, yun, abangan nyo na lang sa susunod ang ating next trip kasama ang buong gang. And, basta, kung saan man tayo mapadpad ng ating mga padalhin ng ating destinasyon, ng ating tadhana. So, ilaban na natin yan. So, and maraming salamat sa inyong panonood ng ating video. Don't forget to like and share this video. Also, to subscribe my channel, Balong Fernandez. And mag-subscribe na rin kayo sa kanya-kanya mga channel ng mga bayut. Ayan, si Bebang Jericho, si Jessica, and yes, the rest of the BNT. And sa mga kasama din namin sa aming Cambodia and Vietnam trip, sila Ma'am Shi Brian. Ayan, especially Ma'am Shi Brian sa kanya, shoot ka Brian. Ayan, thank you so much guys for watching. So, this is kailangan pa mag-signing off. So, ayan, see you on our next trip. That's it. So, bye from now.